Samantala, posibleng iakyat na sa Calabarzon Internal Affairs Office itong reklamo sa dating hepe ng Carmona PNP na sangkot sa panunakit ng isa sa kanyang mga preso. Para sa karagdagang detalye, may live report si Ian Cruz. Ian. Yes, Jiggy, hindi na nga nagpakita sa tanggapan ng Internal Affairs Service ng Cavite Police ang dalawang police non-commissioned officer na nang aresto at nanood habang pinapalo umano ng kanilang hepe si Marlon Manonan. Sa impormasyong binigay sa GMA News si Superintendent Angel Cariaga na hepe ng Cavite IAS, kung hindi pa nga sisipot hanggang hapon ay maaaring iakyat na nila sa Calabarzon IAS ang administrative complaint laban sa dating hepe ng Carmona na si Chief Inspector Jigger Noceda at mga tauhang sina PO2 Danilo Ang at PO1 Bernard Amadure. Ang dalawang non-commissioned officers daw ang talagang nais nila makausap para matiyak na sila ang nakita sa video, nanood lang sa ginagawa ng kanilang hepe. Samantala, Jiggy, nilabas nga ngayong araw ng Cavite Police Provincial Office ang charge sheet ukol sa administrative case na grave misconduct ni Noceda na siya umanong nagpahirap kay Marlon sa video. Simple or slight misconduct naman ang isinampa ng Cavite Police sa dalawang tauhan dahil sa kabiguang blatter ang pagdakip kay Marlon. Ayon kay Superintendent Albert Tapulaw na Public Information Officer ng Cavite PPO, isusumite ito sa Regional Investigation and Detective Management Division ng Calabarzon Police. Ang Calabarzon na raw magtatalaga ng summary hearing officer at dahil nag-iimbestiga ang IAS at ang Cavite PPO, hindi naman daw magkakaroon ng double jeopardy dahil parallel investigation ang ginagawa nila. At Jiggy, nabanggit din sa atin ni Superintendent Cariaga na sakasakali nga na magkadala yung kanilang investigasyon ay maaring ipaubayan na raw nila ang pag-iimbestiga ng todo sa Cavite PPO kung ire-request ito sa kanila na sila na ang manguna sa nasabing pagsisiyasat, Jiggy. Yun nga yan, bakit parang nahirapan pa sila? Nasa kustodiyan naman ng Cavite PPO itong si Noceda at sa pagkakalam ko yung dalawang tauhan niya na nakita dito sa video, bakit parang nagtatagal pa at may mga issue pa sila kung iakyat o hindi sa Calabarzon o sa region itong usapin kay Noceda at sa kanyang mga tauhan? Jiggy, ang nangyari kasi, nagkaroon ng incident reporting ang Cavite PPO. Sila yung unang humawak nitong kaso sa S7 nila. At pagkatapos yan ay nung mabalita na yung insidente, pumasok din ang Internal Affairs Service ng Krame, ng Calabarzon at ng probinsya ng Cavite bilang motu proprio investigation. Ito daw yung kanilang mandato. Pero yun nga, Jiggy, na nagkakaroon ng dalawang investigasyon. So sabi nga nila kung magkakaroon ng, kung pag-iisahin na lamang ito at ipapasya na lang, magkakasundo sila na ipapasa na lamang ang lahat ng ito sa Cavite Police ay wala naman daw magiging problema dito sa kanilang ginagawang investigasyon. Pero Jiggy, yung aspeto ng criminal aspect, kasi administrative aspect pa lamang yung pinag-uusapan natin, yung criminal aspect ay hindi pa na isasampa dahil ang hinihintay nga nila, lumutang din itong sinasabing biktima na si Marlon na magpahanggang ngayon ay hindi rin nagpapakita maging doon sa kanilang mga kaanak dyan sa Carmona, Cavite, Jiggy. Maraming salamat, Ian Cruz.